Ito ay kwento ng isang mayamang pamilya. Ang mag-asawa ay parehas na abogado at ang kahiligan nila ay ang mangolekta ng mga paintings, sculptures, furnitures at kahit na anuman na merong halaga. Meron silang 7 anak, 3 babae at 4 na lalaki. Naging marangya at maalwan ang buhay nila dahil na rin sa magandang estado ng trabaho ng mga magulang nila. Sa katunayan, hindi lang iisang mansyon ang meron sila. Ayon sa mga usap-usapan, 8 ang mansyon ng mga ito at matatagpuan sa iba't ibang mga lalawigan. Pero ang kilalang pagmamay-ari nila ay ang mansyon sa Tagaytay kung saan overlooking ang Taal Lake. Mamamangha ka talaga kung makikita mo ang mansyon na ito. Mula sa pagpasok sa gate, makikita ang mga puno at mga bulaklak na nakahilera. Alagang-alaga ng kanilang mga hardinero at hardinera. Yung bang tipong nasa isa kang pelikula na may mahabang driveway pa ang papasukan mo bago tuluyang marating ang mismong bahay. Ganon ang itsura nito. Pagpasok mo naman ng bahay, makikita agad ang karangyaan ng mansyon sapagkat doon matatagpuan ang iba't ibang mga mamahaling paintings na likha ng mga pamosong pintor na nakasabit sa kanilang makintab na mga dingding. May mga sculptures din na masasabing hindi rin galing sa kung sino-sino, halatang galing pa sa ibang bansa. Kapag titignan mo naman ang tukador, andoon ay nakadisplay ang mga porcelain jars. Sa gitna ng mansyon ay makikita mo ang isang grand piano. Parang iyon ata ang pinakasentro ng kanilang bahay. Ang lahat ng 7 anak nito ay in-enroll sa mga music lessons at dance lessons. May kanya-kanya ding mga yaya, sariling tutor at nagsipag-aral abroad pagsampa ng college. Never daw pong nawala ng bisita ang mansyon na ito. Dahil sa marangyang buhay, halos every weekend nga ay meron po silang mahahalaga at malalaking guest. Hindi lamang mga artista, kundi mga mayayaman din na businessmen at politicians. Ari, will play the piano, sabi ng tatay nila sa 3 anak. Dahil na rin nakagisna na ng mga anak na mag-play para sa mga guest nila, tinatanggap na lang nila ito ng walang tanong-tanong. Minsan, sasayaw pa nga ang mga anak na babae ng ballet. Yung iba ay tutugtog pa ng violin. Hindi ito inaatas sa kanila. Basta, alam na nila ang gagawin na presentation sa tuwing meron pong mga guest sa bahay. Kumbaga naging responsibilidad na nila ito sa pamilya. Nang magsimulang magpiano si Ari, isang pinakamadamdaming tunog ng music ang nanggaling doon, na kapag iyong napakinggan ay tiyak dadalhin ka sa isang napakagandang panaginip. Sa dining area ay makikita ang isang mahabang dining table, mga nagkikislapang mga silverwares na malamang sa ordinaryong tao ay hindi nito magagawang kainan, bagkus ay i-display lamang talaga. Makikita ang marami nilang tigasilbi ng pagkain na parang nasa isang choreography pa nga kung kumilos dahil in sync ang lahat. Sabay-sabay at bagamat nagmamadali, sigurado sa kanilang mga ginagawa ang lahat ng tigasilbi. Ang mga putahing siniserve nga po nila ay pang-international at dahil meron nga din po silang in-house chefs sa bahay. Pero kahit gaano karami ang taong bumibisita rito, sa kabila ng pagiging marangya, hindi pa rin nakaligtas sa isang misteryo ang mansyon. Bagay na hindi maikukubli ng laki ng mansyon o pagiging matao nito pagdating ng weekends. Ang mga batang anak ng mga bisita,
Kapansin-pansin na karamihan sa mga ito pagpasok pa lang sa main door ay nagpapakarga na agad sa mga magulang nila, habang ang iba ay basta-basta na lamang pumapalahaw sa hindi malamang dahilan. Kung anumang mga elemento iyon, mukhang mahilig ang mga ito sa bata. May naririnig na parang wind chimes na nagmumula sa sala papuntang second floor kung saan natutulog ang mga bata. Dahil doon, nagmamadaling tatakbo ang mga yaya, pero parang ayaw payagan ng mga elemento na i-rescue ang mga batang ito ng kani-kanilang mga yaya sapagkat binubuwal or pinapadapa sila ng mga ito. Once na makarating ang kung sino man sa pinto kung saan natutulog ang mga bata, isang malakas na hangin ang sasalubong sa kanila at kasabay nito ang pagkawala ng tunog ng wind chimes. May isang beses rin na nakitang naglalakad ang isang batang lalaki sa mga nakahilerang bulaklak. Sinabi ng bata na may naririnig daw siyang wind chimes kaya sinundan niya kung saan nanggagaling ang tunog. Para raw may gustong ipakita sa kanya ang may hawak ng wind chimes. Sa hallway sa second floor ng mansyon, may mga maririnig na yabag na mga paa na parang mga sundalo kung magmarcha. Meron ring parang nagtatakbuhan at naghaharutan pa. Ang ilang mga guests na nag-overnight sa mansyon ay nakakaramdam na parang may nakamasid sa kanila habang natutulog. Kaya kahit sa gitna ng gabi, napipilitan na lamang silang umalis, magpaalam sa may-ari ng bahay at uuwi na lamang. May ilan namang nakaranas na parang may nakadagan sa kanila na isang taong napakabigat at minsan pa nga'y sinasakal siya. Magigising na lamang daw silang pawis na pawis at hinihingal na para bang tumakbo ng ilang kilometro. Ang ilan naman, ginigising pa ng mga kasama sa kwarto dahil sa lakas daw ng pagsigaw. Lahat ng ito ay pinag-uusapan ng mga bumibisita at maging mismo ng mga may-ari ng mansyon sa veranda, sa music room, habang ang lahat ay nagkakape. Ang hinuha ng iba ay baka mga multo daw ito ng kanilang angkan o kaya naman dahil sa mga lumang paintings at kagamitan sa bahay. May nagsabi rin sa kanila na baka ang mga elementong nananahan sa kanilang mansyon ay galing sa Taal Lake. Walang makapagsasabi o makapagtutukoy sa mga misteryo ng mansyon na iyon. Kaya naman after mag-aral ng mga anak nila, wala na pong naiwan para tumira doon. Tanging mga caretakers na lang ang mga naiiwan para maglinis sa lugar at maalagaan ito, subalit kapag kumakagat na ang dilim ay umuuwi rin ang mga ito sa kani-kanilang mga bahay. Ayaw nilang mag-overnight man lang sa naturang mansyon. Kung sakaling mapapadpad kayo sa gawing ito ng Tagaytay at makita ang mansyon na ito, pwede naman kayong kumatok at papayagan kayong mag-explore ng mga caretakers. Basta't wag na wag lamang gagalawin ang mga gamit na naroroon. At kung ayaw ninyong maranasan ang katulad sa mga naganap sa mga bumibisita doon, ay wag nyo na ring babalakin na mag-overnight sa mansyon na iyon. Hello Sir Red, nais ko lamang pong ibahagi ang aking karanasang ito. Mahilig po ako mag-travel. Sa katunayan, last week lang ay galing pa ako sa Palawan kasama ng mga katrabaho ko at doon ko po sinimulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng pag-type lamang sa aking notepad sa laptop. Anyway, minimake sure ko po talaga na every year ay nakaka-travel ako sa at least 3 to 5 na locations at kung medyo may budget at nakaluluwag-luwag
ay mag-out of the country ako kahit minsan. Siyempre, para maging reward ko na rin sa aking sarili. Sa mga pagta-travel kong ito, hindi ko pa rin naiwasan na maranasan ang ilang mga paranormal activities. Pero hindi iyon pumipigil sa akin para pumunta sa isang lugar. Kagaya na lang ng karanasan namin sa Tagaytay noong March 2017. Kasama ko yung mga high school best friends ko. Matagal na rin kaming hindi nagbabonding ng mga ito kaya naman naisipan naming mag-overnight sa Tagaytay. So nag-book kami ng isang hotel para sa aming apat. Lahat naman kami ay mga babae. Nang makarating kami sa Tagaytay, sa pakiwari ko ay nasa 20 to 25 degrees Celsius ang lamig dun. So lahat kami ay talagang naka-jacket. Oh, sana first stop natin? Tanong ko sa mga kasama ko habang nagda-drive. Sky Ranch muna tayo tapos People's Park. Then pag-isipan na lang natin mamaya saan tayo magdi-dinner. Ang sabi ni Cheska. So basically naging masaya naman ang buong maghapon namin. Dahil na si Sky Ranch, so sinakyan namin yung iba't ibang mga rides doon na kahit nakakakaba ay tinuloy-tuloy namin dahil thrilling. So nag-picture taking pa nga kami sa iba't ibang mga sites doon, nag-dinner, and then nang mapagod na, past 9 p.m. ay nag-decide na kaming mag-check-in sa hotel. Uy, panoorin natin yung horror movie na inilabas na isang buwan, sabi ni Chini. Oh, meron ka na agad copy? Sabi ni Alma. Siyempre ako pa. Reply ni Chini. Ay teka, kunin ko yung snacks doon sa sasakyan. Nakalimutan ko nga palang ibaba kanina. Sabi ko sa kanila. At sinamahan ako ni Cheska na kunin ang mga ito habang nagsiset up sina Chini at Alma ng movie sa TV. Pag-akyat namin ni Cheska sa room dala-dala yung mga snacks. Nagtataka ako kung bakit naka-blast yung aircon kahit ang lamig-lamig na. Kung kaya't sabi ko sa kanila, Hoy, hindi pa kayo nilalamig? Ha? Ang init-init kaya. Tignan mo, tinanggal na nga namin yung jacket namin. Si Alma ang sumagot at nakita ko rin si Chini na naghuhubad na rin ng kanyang jacket. Guys, seryoso kayo? Wala namang heater tong hotel. Ako nga nanlalamig na yung paa at kamay ko oh. At hinawakan pa ni Chini ang kamay ko. Nilalamig nga siya guys. Pag-declare niya. Pero ang init talaga promise. Sabi ni Alma na parang naiirita na. Since ayaw ko na rin namang makipagtalo, hinayaan ko na lang sila at humila na lang ako ng kumot. So habang ako ay lamig na lamig, sila naman ay relax na relax sa panonood. Maya-maya lang ay nagsisisigaw na kami sa takot dahil sa pinapanood naming horror movie. Nang matapos ay nagpasya na rin kaming matulog. May 4 na bedroom iyon kaya magkakaiba-iba kami ng kama. Hanggang sa lumalim pa ang gabi at natulog na rin po kaming lahat. Marahil ito ay dala ng sobrang pagod sa pamamasyal, pero dahil nakaramdam ako ng pagkaihi, nagising at bumangon ako bandang 2:00 ng madaling araw. So habang ginagawa ko ang business ko sa CR, may naririnig akong umuungol. Kumunot ang noo ko. Iniisip kung sino yun. Agad ay lumabas ako sa banyo pagka-flash ko ng toilet. Nakita ko si Alma na hindi mapakali sa pagkakahiga. Pabaling-baling at siya pala yung umuungol. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya hanggang sa bigla po siyang nagsalita ng, "Pakawalan mo ko!" Sobra ang pagkagulat ko sa sinabi niya, bagamat mahina lamang ang boses niya at hindi pa sigaw. Pero para lamang siyang nananaginip. Doon ay napansin kong para ring pinagpapawisan siya ng husto kahit nakatodo yung aircon namin.
Nakatalukbong pa nga sina Chini at Cheska. Dahil hindi ako mapanatag sa nangyayari kay Alma, ginising ko si Chini at nagulat siya na makita at marinig si Alma na, "Tama na po! Tama na!" At paiyak na siya matapos sabihin iyon. Sinubukan naming gisingin si Alma pero pabaling-baling lang ito sa higaan at patuloy pa rin sa pag-ungol at pagsasalita. Dahil hindi namin siya magising, nagpasya kaming magdasal na lamang. Hindi na rin namin ginising si Cheska para hindi rin siya matakot. Sa aming pagdarasal, maya-maya lang ay naging kalmado na rin si Alma at bumalik na sa normal na pagtulog. Sa sobrang takot namin ni Chini, nag-decide kaming magkatabi na lang na matulog sa kama. Hanggang sa sumapit ang kinaumagahan, tinanong namin si Alma kung aware siya sa nangyari. Hindi nga raw niya maalala na umuungol siya at nagsasalita, pero maliwanag sa kanyang pagkakatanda na nananaginip siya. Madilim eh. Wala talaga akong makita, as in pitch black talaga. Ang natatandaan ko, nakatali yung kamay tsaka pa ako. Basta takot na takot ako sa panaginip kong yun. Maya-maya lang, biglang may dinampi sa balat ko. Sobrang init. Nakakapaso siya. Sa pagtingin ko parang nagbabagang uling eh. At kinilabutan kaming lahat sa pagkikwento niyang iyon. Dahil doon, nagpasya pa kaming bumisita muna sa isang malapit na simbahan bago bumiyahe pabalik ng Maynila. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.